Ang Panginoon nagbibigay ng karunungan, binibigyan tayo ng gabay sa ating pamumuhay araw-araw. Kahit lagi natin tatandaan, hindi naman tayo pwedeng mabuhay nang wala ang Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Kapindot na lang yan, buhay naman. Ay, ito pala may buhay. Kailangan natin ng Panginoon. Habang tayo nabubuhay, kailangan natin ng Diyos. Hindi pwede na walang Diyos sa ating buhay kasi ang Diyos ay kahit hindi nakikita, kailangan ang Diyos ay lagi nakamasid. Kaya na, sa kanyang pagmamasid, gusto niya na tayo ay lumalapit sa kanya. Gusto niya na tayo ay hihingi ng awa sa kanya, hihingi ng tulong. Number one po, sa mga problema, siyempre, kailangan po natin tayo ay magsusumamo sa Panginoon. Dahil ang Diyos naman po kahit hindi nakikita, lahat ng lahat ng ating siniwika, mahina man o malakas, rinig na rinig po ng Diyos yan. Ang gusto lamang po ng Panginoon, kung tayo may pagkukulang na nagawa sa Kanya, na tayo hindi po tayo nakakatugon sa pananalangin, sa pagsamba, yun naman po ang talagang hinihiling lang ng Diyos, na tayo matuto tayong sumamba, manalangin sa Kanya. Yun lagi po natin siyang nakakausap, lagi natin siyang binibigyan ng time. Kasi ang time po ang napakalaga para sa Panginoon. Kapag ang isang anak ng Diyos ay nagbibigay ng panahon sa Kanya, hindi mahirap ang pagpapala. Amen. Ang pag-iingat ng Diyos laging andyan. Amen. Yung hindi mahirap sa Diyos, yung Lord, may problema kami dito sa lupa. Hindi mahirap sa Diyos po. Madaling lapitan po ang Panginoon. Sabi po ng Bible, Amos 5:4, mabubuhay ang lahat ng lumalapit po sa Kanya. Ibig sabihin ng mabubuhay, may magandang kinabukasan po ang mga lumalapit sa Kanya. Sapagkat ang Diyos po kailanman ay hindi po nagsisinungaling kapag siya po'y gustong magpala, gusto niyang kalingain ang bawat isa sa atin, ay hindi po niya ipagkakait. Sapagkat dito sa mundo, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Sapagkat dito po sa mundo ay mayroong dilim. Ano po yung dilim? Yung pong mga problema sa mundo dito sa ating kapaligiran. Kagaya ng droga, mga bisyo, kagaya po ng mga maling paniniwala, ganyan. Yung mga bagay na hindi kinalulugod ng Diyos, kailangan po ay tayo ay matulungan ng Diyos diyan sa mga bagay niya. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat nakatagpo mo po at na-encounter mo po, Panginoon, ang mag-asawa ni Sister Norly at si Brother, ano pong pangalan? Boyet. At ganoon din po si Brother Aris at ang kanyang live-in partner na si Angie. At Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ngayong oras na ito kayo po ay mangungusap sa kanila. Lord, ano man ang mga problema nila, ikaw po nakakaalam. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami mabibigo sapagkat tutulungan niyo po ang pamilyang ito. Sapagkat sila po, Panginoon, ay nangangailangan ng inyong kapangyarihan. Nangangailangan sila ng inyong tulong upang sila po, Panginoon, ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang kalang pamumuhay. Na hindi, Panginoon, inaapi ng kapwa o hindi po nalalagay sa mga sitwasyon na hindi po ayon sa iyong kalooban. Ama, pagpalain mo po ang iyong salita na ipapahayag niyo po sa kanila sapagkat ito po ang buhay na taglay nila ay ito'y sa iyo, kaya't kailangan nilang pakainin ito ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung mabuting balita. Si Jesus at ang pagkain nagbibigay ng buhay. Ayon po sa John chapter 6 verse 32, sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbibigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Ang Panginoong Hesus po nagsasalita nito. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit.
sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Yes. Yun, yun lamang po. So, dito po ipinakikita ng Word of God Mm. na sino po ang pagkain? Si Jesus Christ. At totoo lamang po, Mm. ang tao talaga haharap sa mga pagsubok eh. May mga matitinding pagsubok ang kakarapin ng tao. Pero, once na tayo po ay lumalapit sa Panginoon, yung pagsubok mong dadaanan natin, hindi po tayo mahihirapan. Mayroong gagamitin ang Diyos po para kayo ay tulungan sa bawat sitwasyon na hindi niyo po kaya. Meron po siyang ginagamit. At ito po ay ang Panginoon po nag-uutos sa kanyang mga angel Mm. na pwedeng gamitin si Kapitan. Mm. Oo, si Kapitan pwedeng gamitin. Mm. Kahit sino. Wala po, kahit siya ni Kapitan, wala niyong magagawa pag niloob ng Diyos, tulungan mo si Brad Boyo. Si Brother Harry. Walang magagawa si Kapitan. Yan ay pilit na tutulong yan pag lumapit po kayo sa kanya. Sapagkat ang Diyos po ang nag-uudyok sa kanya. Ang tao walang magagawa pag inuudyokan ng Diyos na kayo po ay tulungan. Lalo na sa sitwasyon ni Brother Ari, Sister Angie. Alam mo, siyempre, ang pag-aasawa ay hindi rin naman biro. Dahil kailangan natin ganun magsikap, kasi magkakaanak. Hindi biro yung magkasama na lang kayo, magkakaanak kayo. Kailangan natin yung blessing. Kailangan natin maghanap buhay, kumita. So, bago tayo malagay sa isang kalagayang maganda, hanggang sa magkaanak, dapat may maganda na tayong buhay. Na tayo nagsisikap, nagtatrabaho. Sa ating pagtatrabaho, ando naman, na kung lalapit kayo sa Panginoon, hindi naman ang Diyos nagkakait na kayo ay samahan. Kayo po ay gabayan. Doon sa inyong hanap buhay na inyo pong a-applyan. Alam niyo kung sa totoo lang, si Sister Angie at si Brother Ari, pwede pa siya mag-abroad eh. Kaya lang, siyempre, paano? Ang tanong paano? Unang-una, kailangan natin ang panalangin sa Diyos. Kailangan, luluhod kayo sa Panginoon, tingin ng tulong kung paano kami makakaobsulto sa sitwasyon na kami po ay nahihirapan. Lalo-lalo po kay Brother Boy at saka kay Sister Nore, yung lupang ito. Aba, yung basta na lang kukunin. Ay, hindi maganda. Bakit po? Kung ang Diyos po, ang una nating lalapitan, siya po ang ating sasanggunuin. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 6, sangguniin ninyo si Yahweh at laging lapitan. Pag sinasangguni pala natin ang Diyos sa bawat problema natin, asahan niyo po, mayroong gagawing solusyon ang Diyos. Kahit hindi po natin nakikita. Bigla-bigla na lang may nadating na nagbibigay sa iyo ng payo na, Brother Boyet, ganito ang gawin mo. May lalapitan kami, mag-uudyok sa'yo, ganitong lapitan mo, tao. Para kayong matulungan. Bakit po nagkaganon? Sapagkat ikaw po ay patuloy na nagdadasal sa Diyos. Na ang iyong kahirapan, yung buhay sa kahirapan, magkaroon lang ng solusyon. Kagaya ng pagtayo niyo po dito, mabigyan lang kayo ng konting pagkakataon na dito sa lugar na ito. Kaya ito naman ay huwag naman basta kunin na lang ng walang bayad. Ng walang pan. Ang totoo lang, nasa batas po, may batas po yan dahil sa napag-aralan ko po sa dito po sa real estate, ay ang batas po niyan, kapag ikaw ay tenant, kailangan po talaga mayroon kang babayaran ka. At hindi basta babayaran ka na parang, ito ang 5 piso, alis na dyan. Hindi pwede. Kaya nga po, number 1 talaga kailangan po ang Panginoon. Sapagkat siya po nagbibigay ng buhay sa atin eh. Kung bakit tayo po ay iniingatan ng Diyos, ginagabayan tayo, sapagkat gusto po ng Panginoon na maging maganda ang buhay ninyo at pamumuhay natin. Lahat. Kaya nga po kami, naging malapit po kami sa Diyos. Hindi namin kayang mabuhay. Kahit ako po, hindi ko po kayang mabuhay nang wala ang Diyos. Bakit po? Sa liit kong ito,
ay pwede naman akong pinsalain ng sino man dyan. Pwede naman akong laitin ng sino man. Dahil wala naman akong kakayahan na wala akong may pagmamalaki. Pero kapag ang Diyos ay sa atin, naghaharit sa ating mga puso ang ating Panginoon. Kahit sinong taong may pinakamayaman, hindi ka pwedeng hapiin. Ang Diyos ay gagawa ng paraan, lalo na kung umiiyak tayo sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos po, kahit saan tayo nandun, nandyan po siya sa lahat ng lugar. Kahit saan ka dyan mag-pray, lumapit ka. Minsan, yung nakaraan pong ako ay 5 years pa sa gawain ng Panginoon si El Shaddai. Nagpe-pray po ako sa isang puno. Lalapit ako sa puno at parang hinikarap po sa pamagitan ng isang puno ang Panginoon. At sinasabi ko, Lord, hindi ko kaya ng aking mga anak ko ay mabigyan ko ng magandang kinabukasan dahil ako'y nagtitinda lang ng ice cream. Ang kinikita ko sapat lang sa pagkain, isang kahig, isang tuka kami. Pero alam niyo po, napakabait ng Diyos. Hindi niya kami pinabayaan. At nung ako'y naglingkod sa Panginoon, at ako'y nakadalo at umattend ng gawain ng Panginoon, dito nabubuhay yung pag-asa ko. At dito ko nararamdaman na ang Diyos pala ay lumalapit sa akin dahil ako'y lumalapit sa Kanya. At sa aking paglapit, nakikita ko ang magandang buhay at kinabukasan na habang ako'y naglilingkod sa Kanya, habang ako'y sumasamba sa Kanya, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Ang Diyos ay gumawa ng paraan. Yung mga anak ko nakatapos. Bakit po? Sapagkat pinalis ng Panginoon ng aking asawa sa ibang bansa. At lahat ng kaganoon, hindi ang Diyos po kailanman hindi tayo pababayaan. Bakit po? Sapagkat tayo po ay nakikita niya yung desire ng puso natin. Ang walang ibang idinidesire ng puso natin, ang Panginoong Hesukristo. Siya lamang po ang ating dinidesire ng puso natin, naway maghari siya sa ating mga puso. At kapag naghari po siya sa ating puso, anong liit ng problema at ito'y kayang-kayang lutasin ng Diyos. Alam niyo po, minsan masasabi natin yung kagaya ng mga anak ko, no? Malalaki na yung mga anak ko ganyan. Pero sabi ko, walang trabaho mga anak ko. Sabi ko, Lord, mawa na kayo. Umiyak ako sa Lord. Mawa na kayo, Lord, sa aking anak. Walang trabaho. Bigyan naman ng trabaho ang anak ko. Punta ko sa simbahan, harap ako doon sa altar, luluhod ako doon sa harapan ng altar. Sasabihin ko, Lord, tulungan mo naman ang mga anak ko. Wala naman trabaho. Paano na kami? Di ba sabi mo, ang lumalapit sa iyo ay mabubuhay?